Ako si Dines. Matagal ko nang iniwan ang aming probinsya upang maghanap ng mas maayos na buhay sa lungsod. Sa Maynila ako lumaki bilang isang taong sanay sa ingay, sa ilaw, at sa walang tigil na galaw ng mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may bahagi ng puso ko na tila may kulang, isang bagay na matagal ko nang hindi pinapansin. Isang araw, nakatanggap ako ng liham. Hindi na uso ang liham sa panahon ngayon, kaya agad itong nakatawag ng pansin ko. Ang sobre ay luma, tila matagal nang nakaimbak, at ang sulat kamay ay pamilyar. Nang makita ko ang pangalan ng nagpadala, tila may malamig na hangin na dumaan sa aking katawan. Ang aking lolo. Matagal ko nang hindi naririnig ang pangalan niya. Bata pa lamang ako nang huli ko siyang makita. Isang lalaking tahimik, matalim ang tingin, at may kakaibang presensya na hindi maipaliwanag. Sinasabi ng mga matatanda sa amin na kakaiba raw ang lolo ko. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na ipaliwanag kung bakit. Dahan-dahan kong binuksan ang liham. Maiksi lamang ang mensahe. Dines, umuwi ka. Panahon na para tanggapin mo ang iyong mana. Walang paliwanag. Walang detalye. Ngunit sapat na iyon upang guluhin ang isip ko. Kinabukasan, agad akong nagpasya. Umuwi ako sa probinsya. Mahaba ang biyahe. Habang binabaybay ko ang daan patungo sa lugar na minsan kong tinawag na tahanan, unti-unting bumabalik ang mga alaala. Ang amoy ng lupa kapag umuulan, ang huni ng mga ibon sa umaga, at ang katahimikan ng gabi na tila may itinatagong lihim. Ngunit may kakaiba. Habang papalapit ako sa aming baryo, napansin kong tila mas tahimik ito kaysa dati. Wala ang dating sigla. Ang mga bahay ay tila luma at pinabayaan. Ang mga tao, kung meron man akong masalubong, ay agad umiiwas ng tingin sa akin. Parang may takot. Nang makarating ako sa bahay ng lolo ko, agad kong napansin ang pagbabago. Ang dati matibay na bahay na kahoy ay tila pinabayaan ng panahon. Ang bubong ay may sira, ang mga bintana ay bahagyang nakabukas, at ang paligid ay tinubuan na ng damo. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang pakiramdam. May mabigat na presensya sa loob. Huminga ako ng malalim bago tuluyang pumasok. Pagbukas ko ng pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Tahimik ang loob ng bahay, masyadong tahimik. Wala akong narinig kahit kaluskos man lamang. Lolo? Mahina akong tawag. Walang sumagot. Dahan-dahan akong naglakad papasok. Ang bawat hakbang ko ay tila mas mabigat kaysa sa inaasahan ko. Parang may kung anong nagbabantay sa akin, isang bagay na hindi ko makita. Sa gitna ng sala may isang mesa, at sa ibabaw nito ay isang maliit na kahon. Luma ito, gawa sa kahoy, at may mga ukit na hindi ko maintindihan. Ngunit kahit hindi ko pa ito hinahawakan, ramdam ko na agad ang kakaibang enerhiya mula rito. Parang buhay. Hindi ko alam kung bakit.
pero tila ako ay hinihila nito palapit. Dahan-dahan kong iniabot ang kamay ko. Ngunit bago ko pa ito mahawakan, Dines, napaatras ako. Malinaw kong narinig ang boses. Isang boses na matagal ko nang hindi naririnig. Lolo? Nanginginig kong sambit. Unti-unting lumamig ang paligid. Ang hangin ay tila naging mas mabigat. At sa isang sulok ng silid, may aninong unti-unting nabuo. Isang matandang lalaki, payat, matangkad, at ang mga mata ay hindi pangkaraniwan. Pula. Dumating ka rin, sabi niya. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot ba o gulat? Matagal kitang hinintay, dugtong niya. Lolo, ikaw ba talaga yan? Tanong ko, halos pabulong. Ngumiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay hindi katulad ng dati kong naaalala. May kakaiba, may tinatagong dilim. Panahon na para malaman mo ang katotohanan, sabi niya habang dahan-dahang lumalapit. Napaatras ako. Anong katotohanan? Tumigil siya sa harap ng mesa. Itinuro niya ang kahon. Ang mana mo. Napatingin ako sa kahon. Yan, ang ipapamana mo sa akin? Tanong ko. Hindi lamang yan, sagot niya, kundi kung ano ang laman niyan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito, may isang maliit na bato. Itim. Ngunit hindi ito ordinaryong bato. Ito ay tila kumikislap mula sa loob, parang may sariling buhay. At habang tinititigan ko ito, pakiramdam ko ay may kung anong pumapasok sa isip ko. Mga larawan, mga alaala na hindi sa akin, mga anino, mga sigaw, at dugo. Ano yan? Nanginginig kong tanong. Tumingin sa akin ang lolo ko. Yan ang pinagmulan ng ating angkan, sabi niya. Napalunok ako. Hindi kita maintindihan. Maiintindihan mo rin, sagot niya, dahil ikaw na ang susunod. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Susunod sa ano? Ngumiti siya muli. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ko nang nakita ang kanyang mga ngipin. Mahahaba, matutulis. Sa pagiging aswang, parang tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Napaatras ako, ngunit tila hindi ako makagalaw ng maayos. Ang mga paa ko ay parang nakabaon sa sahig. Hindi, imposible yan, bulong ko. Ngunit ang lolo ko ay dahan-dahang tumawa. Hindi mo matatakasan ang dugo mo, Dines. Unti-unting lumapit sa akin ang bato. Hindi ko ito hinawakan. Ngunit ito mismo ang tila lumalapit sa akin. At bago ko pa maintindihan ang nangyayari, biglang dumilim ang paningin ko. At sa huling sandali ng aking ulirat, narinig ko ang boses ng lolo ko. Simula pa lang ito, nagising ako sa isang silid na hindi ko agad nakilala. Madilim, tahimik, at may kakaibang amoy ng lumang kahoy at lupa. Ilang saglit akong nakatulala sa kisame
pilit inaalala kung paano ako napunta roon. Ngunit unti-unting bumalik ang alaala, ang bahay ng lolo ko, ang kahon, at ang itim na bato. Agad akong napabangon. Mabilis kong sinuri ang sarili ko. Wala namang sugat, ngunit pakiramdam ko ay may kakaiba sa loob ko. Mabigat ang dibdib ko at ang tibok ng puso ko ay tila mas mabagal kaysa dati. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Gabi na. Ngunit ang dilim sa labas ay tila mas malalim kaysa sa karaniwang gabi. Walang buwan, walang bituin. Parang ang buong paligid ay nilamon ng kadiliman. At doon ko napansin, mas malinaw ang paningin ko. Kahit walang ilaw, kitang-kita ko ang bawat detalye sa labas. Ang galaw ng mga dahon, ang anyo ng mga puno, at kahit ang maliliit na insekto sa damuhan. Para bang nagbago ang mga mata ko. Napaatras ako. Hindi ito normal. Dahan-dahan kong hinawakan ang ulo ko. May kung anong kumikirot sa loob nito, parang may pilit na bumubukas na bahagi ng isip ko. Bigla kong narinig ang isang tunog. Mahina, ngunit malinaw. Isang pintig. Hindi ito galing sa puso ko. Ito ay nanggagaling sa labas ng silid. Dahan-dahan akong lumabas. Ang bahay ay tahimik pa rin, ngunit ngayon ay may kakaiba na akong nararamdaman. Para bang may mga bagay akong hindi nakikita noon na ngayon ay unti-unti nang lumilitaw sa aking pandama. Habang naglalakad ako papunta sa sala, napansin ko ang mga anino sa paligid. Hindi sila gumagalaw tulad ng normal na anino. May sarili silang galaw. Huminto ako. Pinilit kong huminga ng maayos. Ngunit bago ko pa mapakalma ang sarili ko, narinig ko muli ang boses. Gising ka na. Napalingon ako. Nandoon siya. Ang lolo ko, nakaupo sa isang lumang silya, tila matagal na akong hinihintay. Anong ginawa mo sa akin? Agad kong tanong. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko, sabi niya. Sumagot ka, sigaw ko. Tinanggap mo na ang mana mo, sagot niya ng kalmado. Kahit hindi mo palubos na nauunawaan, napailing ako. Wala akong tinanggap, hindi ko hinawakan ang bato. Hindi mo na kailangang hawakan, sabi niya, dahil ikaw ang pinili nito. Natahimik ako, parang may kung anong bumigat sa loob ko. Hindi ko gusto to. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit. Hindi mahalaga kung gusto mo o hindi, sabi niya. Ang dugo natin ay hindi basta-basta tinatakasan. Napaatras ako. Anong ibig mong sabihin? Huminto siya sa harap ko. Ang bato na nakita mo, sabi niya, ay hindi lang basta bagay. Isa itong sisidlan ng kapangyarihan. Lahat ng nauna sa atin ay dumaan dito. Napalunok ako. Lahat ng angkan natin ay aswang? Mahina akong tanong. Tumango siya. At ngayon, ikaw na ang susunod.
Bigla akong nakaramdam ng matinding hilo. Parang umiikot ang paligid ko, ngunit hindi ako bumagsak. Sa halip, mas lalo pang tumalas ang pakiramdam ko. May naamoy ako, dugo. Napalingon ako sa bintana. Sa malayo, may isang anyo na gumagalaw sa dilim. Isang tao, o baka hindi na tao, na tila sugatan. Pakiramdaman mo, sabi ng lolo ko. Hindi ko gusto to. Bulong ko, ngunit hindi ko maiwasan. Parang may humihila sa akin palabas. Isang gutom. Hindi ito karaniwang gutom. Mas malalim. Mas mabangis. Yan ang simula, sabi ng lolo ko. Ang unang pagsubok. Anong pagsubok? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ngumiti siya. Kung kaya mong pigilan ang sarili mo, o kung tuluyan kang magiging isa sa atin. Napapikit ako. Pinilit kong labanan ang nararamdaman ko. Ngunit habang tumatagal, mas lalo itong lumalakas. Ang amoy ng dugo ay tila sumisingaw sa bawat bahagi ng isip ko. Umalis ka dito. Bulong ko sa sarili ko. Ngunit ang mga paa ko ay hindi ko na kontrolado. Dahan-dahan akong naglakad palabas ng bahay. Ang gabi ay tila yumakap sa akin. At sa bawat hakbang ko, mas lalo kong nararamdaman ang pagbabago. Mas magaan ang katawan ko. Mas mabilis. Mas buhay. Ngunit kasabay nito, may bahagi ng pagkatao ko na unti-unting nawawala. Habang papalapit ako sa pinanggagalingan ng amoy, narinig ko ang mahina na ungol. Isang lalaki. Sugatan. Nakahandusay sa lupa. Huminto ako ilang hakbang ang layo. Pinagmasdan ko siya. At sa sandaling iyon, may dalawang boses sa loob ko. Isa na nagsasabing tumulong at isa na nagsasabing lapitan siya. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ako ganito. Ngunit unti-unting nagdilim ang paningin ko. At ang huling bagay na naramdaman ko ay ang matinding gutom. Unti-unting bumalik ang aking ulirat. Ang unang bagay na naramdaman ko ay ang lamig ng lupa sa aking mga kamay. Nakadapa ako at ang aking paghinga ay mabigat, tila kagagaling ko lamang sa isang matinding pagod. Dahan-dahan akong bumangon at doon ko nakita may bakas ng dugo sa aking mga kamay. Napaatras ako. Hindi ito totoo. Bulong ko, nanginginig ang boses. Mabilis akong napalingon sa paligid. Ang lalaking nakita ko kanina ay wala na. Walang bakas ng katawan. Ngunit ang lupa ay may bahid ng dugo na unti-unting sumisipsip pabalik sa lupa, parang hindi kailanman nangyari. Ngunit alam ko, may nangyari. At bahagi ako noon. Napahawak ako sa ulo ko. Ang isip ko ay magulo, ngunit may mga pira-pirasong alaala na pilit bumabalik. Ang paglapit ko sa lalaki, ang matinding gutom, at ang pagkawala ng kontrol. Hindi ko maalala ang lahat. Ngunit sapat na ang alam ko upang matakot sa sarili ko. Mabilis akong tumayo
at nagsimulang tumakbo pabalik sa bahay ng lolo ko. Ang mga paa ko ay tila mas mabilis kaysa dati, halos hindi sumasayad sa lupa. Ang hangin ay humahaplos sa aking mukha habang ako'y tumatakbo sa gitna ng dilim. At kahit hindi ko gustuhin, may bahagi sa akin na nasiyahan. Mas lalo akong natakot. Pagdating ko sa bahay, agad kong itinulak ang pinto at pumasok. Nandoon pa rin ang lolo ko, tahimik na nakaupo, tila inaasahan ang pagbabalik ko. "Natapos mo na," sabi niya. "Anong ginawa ko?" Sigaw ko. "Ano ang ginawa ko?" Hindi siya nagulat sa galit ko. "Tinanggap mo ang unang hakbang," sagot niya. "Hindi ko ginusto yon," sagot ko. "Hindi kailanman ginusto ng una," sabi niya. Ngunit lahat ay nauwi sa pagtanggap. Napailing ako, pilit pinipigilan ang sarili ko. "May nasaktan ba ako?" Tanong ko. Mahina na ngayon ang boses. Sandaling tumahimik ang lolo ko. "At ano sa tingin mo?" tanong niya. Hindi ako nakasagot dahil alam ko na ang sagot. Napaupo ako sa sahig, hawak ang ulo ko. "Hindi ako ganito," bulong ko. "Hindi ako halimaw." Dahan-dahang tumayo ang lolo ko at lumapit sa akin. "Hindi ka halimaw," sabi niya. "Isa kang nilalang na may kakayahan. Nasa iyo kung paano mo gagamitin." Napatingala ako sa kanya. "Paano mo nasasabi yan?" tanong ko. "May taong nasaktan dahil sa akin." "Ang mundo ay hindi kasing linis ng iniisip mo," sagot niya. "Maraming nilalang ang nagtatago sa dilim, at ngayon, isa ka na sa kanila." Napapikit ako. Hindi ko matanggap. Ngunit habang tumatagal, may bahagi ng isip ko na unti-unting nagbabago. Ang takot ay unti-unting nahahaluan ng kakaibang pag-unawa. At iyon ang mas nakakatakot. Bigla kong naramdaman ang isang matinding kirot sa dibdib ko. Napahawak ako rito. "Lolo," hingal kong tawag. Ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip, pinanood niya lamang ako. "Hayaan mo," sabi niya. "Bahagi yan ng pagbabago." Napayuko ako habang ang kirot ay unti-unting kumalat sa buong katawan ko. Parang may kung anong nagigising sa loob ko. Isang bagay na matagal nang natutulog. At pagkatapos, bigla itong nawala. Tahimik. Mabigat ang paghinga ko habang unti-unti akong tumingin sa paligid. Mas malinaw na ang lahat. Mas matalas. Mas buhay. "Anong nangyari sa akin?" bulong ko. Ngumiti ang lolo ko. "Iyan ang tunay mong anyo," sabi niya. Tumayo ako, dahan-dahan. Pakiramdam ko ay iba na ako. Hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong hindi na ako ang dating Dines na umalis ng probinsya. May nadagdag. O baka may nawala. "Hindi pa ito ang wakas," sabi ng lolo ko. "Simula pa lang ito ng iyong pagsasanay." "Pagsasanay?" tanong ko. Tumango siya.
Kung hindi matututunang kontrolin ang sarili mo, sabi niya, mas lalong marami ang masasaktan. Natahimik ako. Alam kong totoo ang sinasabi niya. Paano? Tanong ko. Lumakad siya papunta sa mesa at muling tinignan ang kahon. Ang bato, sabi niya. Doon nagsisimula ang lahat. Napatingin ako rito. Ngayon, hindi na ako natatakot tulad kanina. Sa halip, may kakaibang paghila. Parang may koneksyon. Hindi mo ito maaaring iwasan, sabi ng lolo ko, dahil ito na ang bahagi mo. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa. At sa unang pagkakataon, ako na mismo ang nag-abot ng kamay ko papunta sa bato. Ngunit bago ko pa ito tuluyang mahawakan, biglang umihip ang malakas na hangin at sabay nitong bumukas ang pinto ng bahay. Pareho kaming napalingon. Sa labas may isang anyo na nakatayo sa dilim. Hindi ko makita ng malinaw, ngunit ramdam ko agad. Hindi siya tao. Dinas, mahinang sabi ng lolo ko. Ngunit ngayon, may kakaiba sa boses niya. May bahid ng babala. Hindi lang ikaw ang nakaramdam sa paggising mo. Napatingin ako sa nilalang sa labas. At sa sandaling iyon, alam ko, may iba pang katulad ko. At hindi lahat sa kanila ay kakampi. Nanatili akong nakatitig sa anyong nakatayo sa labas ng bahay. Hindi ito gumagalaw, ngunit ramdam ko ang presensya nito. Malakas, mabigat, at may dalang kakaibang panganib. Ang hangin sa paligid ay tila nanigas at kahit ang mga tunog ng gabi ay biglang nawala. Lolo, ano yon? Tanong ko. Halos hindi gumagalaw ang aking mga labi. Hindi agad sumagot ang lolo ko. Sa halip, unti-unti siyang lumapit sa akin at tumayo sa aking tabi. Isa siya sa mga katulad natin, sagot niya sa wakas. Ngunit hindi siya bahagi ng ating angkan. Mas lalo akong kinabahan. Anong ginagawa niya dito? Hinahanap ka niya, sagot ng lolo ko. Napalingon ako sa kanya. Ako? Naamoy niya ang paggising mo, sabi niya. At para sa kanila, ang mga bagong gising ay alinman sa kakampi o banta. Napatingin muli ako sa nilalang. Unti-unti itong gumalaw. Isang hakbang. At sa bawat galaw nito, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng presensya niya. Parang may puwersang pumipisil sa dibdib ko. Hindi siya basta-basta, bulong ng lolo ko. Mag-ingat ka. Biglang tumigil ang nilalang ilang hakbang mula sa pintuan. At sa wakas, nakita ko ang kanyang mukha. Isa siyang lalaki, ngunit hindi naganap na tao. Maputla ang balat niya, ang mga mata ay tila walang buhay, at ang kanyang ngiti ay malamig at puno ng lihim. Matagal kitang hinintay, sabi niya. Diretso ang tingin sa akin. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ako? Tanong ko. Ngumiti siya. Naamoy kita mula pa kanina, sabi niya. Bihira ang tulad mo. Napaatras ako ng bahagya. Lumayo ka, sabi ng lolo ko, biglang naging matalim ang boses. Napatingin ang lalaki sa kanya.
At ikaw, matanda, sabi niya. Matagal na kitang kilala. Nanigas ang lolo ko. Hindi ka dapat nandito, dugtong ng lalaki. At hindi ka rin dapat lumapit sa apo ko, sagot ng lolo ko. Naramdaman ko ang tensyon sa pagitan nila. Parang may matagal ng kasaysayan. Biglang tumawa ang lalaki. Apo mo, sabi niya. Kaya pala may kakaibang lakas. Napatingin siya sa akin muli. Sumama ka sa akin, sabi niya. Nagulat ako. Bakit? Dahil hindi ka ligtas dito, sagot niya. At hindi mo matututunan ang tunay mong kakayahan kung mananatili ka sa kanya. Napatingin ako sa lolo ko. Huwag mo siyang pakikinggan, sabi ng lolo ko. May sarili siyang pakay. Napatingin muli ako sa lalaki. Ano ang pakay mo? Tanong ko. Ngumiti siya. Ang totoo? Sagot niya. Gusto kitang makita kung karapat-dapat ka. Napalunok ako. At kung hindi, tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, unti-unti siyang lumapit. At sa bawat hakbang niya, nararamdaman ko ang presyon na parang lumalaki. Kung hindi, mahina niyang sabi, mas mabuting mawala ka na habang maaga pa. Biglang kumilos ang lolo ko at humarang sa akin. Hindi kita hahayaan, sabi niya. Ngunit ngumiti lamang ang lalaki. Subukan mo. Sa isang iglap, nawala siya sa kanyang kinatatayuan. At bago ko pa maintindihan ang nangyari, bigla siyang sumulpot sa harap namin. Napaatras ako, ngunit hindi sapat ang bilis ko. Hinawakan niya ang leeg ko. Malamig ang kanyang kamay. Napasinghap ako. Mahina pa, sabi niya habang tinitigan ako sa mata. Ngunit may potensyal. Bitawan mo siya, sigaw ng lolo ko. Ngunit hindi siya nakinig. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak niya sa akin. At sa sandaling iyon, may kung anong nagising sa loob ko. Hindi takot, hindi galit, kundi isang kakaibang lakas. Bigla kong hinawakan ang kanyang kamay. At sa hindi ko inaasahan, naitulak ko siya palayo. Napaatras siya ng ilang hakbang, tila nagulat. Napatingin ako sa sarili kong kamay. Hindi ko alam kung paano ko nagawa iyon. Ngunit ramdam ko, mas malakas ako kaysa dati. Ngumiti ang lalaki. Magaling, sabi niya. Mas mabilis kang natutututo kaysa sa inaasahan ko. Umalis ka na, sigaw ng lolo ko. Ngunit hindi siya umalis. Sa halip, tumayo siya ng tuwid at pinagmasdan ako. Hindi pa tayo tapos, sabi niya. Babalikan kita. At sa isang iglap, nawala siya sa dilim. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ngayon, mas mabigat ito. Napahawak ako sa dibdib ko. Pilit pinapakalma ang sarili ko. Lolo, hingal kong sabi. Sino siya? Sandaling tumahimik ang lolo ko bago sumagot.
Isa siyang mangangaso, sabi niya. Mangangaso? Ng mga tulad natin, nanlamig ang katawan ko. At bakit ako ang target niya? Tumingin siya sa akin. Dahil hindi ka ordinaryo, sagot niya. At ang bato ay hindi basta-basta pumipili. Napatingin ako sa mesa, sa kahon, sa bato. Ngayon, mas malinaw na sa akin. Hindi lang ito basta mana. Ito ay isang sumpa. At may mga nilalang na handang pumatay para dito. Simula bukas, sabi ng lolo ko, magsisimula ang tunay mong pagsasanay. Napapikit ako. Dahil alam ko, wala na akong babalikan. Maagang nagising ang aking diwa. Kahit hindi ko alam kung tunay ba akong natulog. Sa halip na pagod, ang una kong naramdaman ay kakaibang lakas. Parang ang bawat ugat sa katawan ko ay gising at handang kumilos. Ngunit kasabay nito, naroon pa rin ang bigat sa dibdib ko, ang paalala ng nangyari kagabi. Hindi iyon panaginip. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng silid. Tahimik ang buong bahay, ngunit ngayon ay mas malinaw ko nang nararamdaman ang paligid. Kahit ang hangin ay tila may dalang impormasyon, mga amoy, galaw, at presensya. At isa doon ay ang lolo ko. Nasa labas siya. Lumabas ako ng bahay at agad ko siyang nakita. Nakatayo siya sa gitna ng bakuran, nakatalikod, tila matagal nang naghihintay. Lumabas ka na rin, sabi niya nang hindi lumilingon. Lumapit ako. Ano ang gagawin natin? Tanong ko. Dahan-dahan siyang humarap. Pipigilan natin ang sarili mo, sagot niya, bago ka tuluyang lamunin ng gutom. Napalunok ako. Paano? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, itinuro niya ang paligid. Makinig ka, sabi niya. Tahimik akong tumayo. Noong una, wala akong narinig. Ngunit ilang sandali pa, unti-unti kong napansin ang mga tunog, ang pagaspas ng hangin, ang galaw ng mga dahon, at ang malalayong yabag ng mga hayop sa kagubatan. Hindi lang lakas ang natanggap mo, sabi ng lolo ko, kundi pandama. Tumango ako. Pero hindi ko pa ito kontrolado, sagot ko. Yan ang dahilan kung bakit tayo magsasanay, sabi niya. Lumakad siya papunta sa gilid ng bakuran, kung saan nagsisimula ang masukal na bahagi ng kagubatan. Sumunod ka, utos niya. Sumunod ako. Habang papasok kami sa kagubatan, mas lalo kong naramdaman ang kakaibang koneksyon sa paligid. Parang bawat puno, bawat damo ay may sariling presensya. Ngunit may isang bagay na nangingibabaw. Ang amoy ng dugo. Bigla akong napahinto. Lolo, bulong ko. Ramdam mo na? Tanong niya. Tumango ako. Sa kanan, sabi ko. Hindi ko alam kung bakit sigurado ako. Ngumiti siya ng bahagya. Tama. Dahan-dahan kaming lumapit sa pinanggagalingan ng amoy. At doon namin nakita isang sugatang hayop nakahandusay sa lupa. Mahina ang paghinga nito.
at halatang hindi na magtatagal. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang gutom ay bumalik. Mas malakas kaysa dati. Hindi bulong ko. Ngunit hindi ko maiwasan. Parang may puwersang humihila sa akin papalapit. Dines, tawag ng lolo ko. Ngunit tila hindi ko na siya naririnig ng malinaw. Ang tanging nasa isip ko ay ang hayop at ang dugo nito. Kontrolin mo ang sarili mo, sabi niya, mas matigas na ang boses. Ngunit huli na. Bigla akong sumugod. Ngunit bago ko pa maabot ang hayop, isang malakas na puwersa ang tumama sa akin mula sa gilid. Napabagsak ako sa lupa. Gising, sigaw ng lolo ko. Napasinghap ako. Parang may kung anong nabasag sa loob ng isip ko. Bigla akong natauhan. Napatingin ako sa hayop. Nandoon pa rin ito. Ngunit ngayon, mas malinaw na sa akin ang sitwasyon. At ang sarili ko. Napaatras ako, nanginginig. Hindi ko kaya, sabi ko. Lumapit ang lolo ko. Kaya mo, sagot niya. Ngunit hindi sa ganitong paraan. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi lahat ng gutom ay kailangang sundin, sabi niya. Yan ang unang aral. Napayuko ako. Pero ang lakas nito, mas malakas ka, sagot niya. Napatingin ako sa kanya. Kung hindi mo matutunang pigilan yan, dugtong niya, magiging alipin ka ng sarili mong kalikasan. Natahimik ako. Unti-unti, humina ang gutom. Hindi tuluyang nawala, ngunit sapat upang makapag-isip ako ng maayos. Anong gagawin ko ngayon? Tanong ko. Tumingin siya sa sugatang hayop. Tapusin mo ang paghihirap niya, sabi niya. Nagulat ako. Hindi ba pareho lang iyon? Umiling siya. Hindi, sagot niya. May pagkakaiba ang pagpatay dahil sa gutom at pagpatay dahil sa awa. Napatingin ako sa hayop. Mahina na ang paghinga nito. At sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam na dumaan sa akin. Hindi gutom, kundi awa. Dahan-dahan akong lumapit. At sa isang mabilis na galaw, tinapos ko ang paghihirap nito. Napapikit ako. Tahimik. Walang galit. Walang gutom. Pagmulat ko ng mata, nandoon pa rin ang lolo ko, nakatingin sa akin. Iyan ang simula, sabi niya. Huminga ako ng malalim. Ngunit bago pa ako makapagsalita, bigla kong naramdaman ang isang presensya. Mas malakas, mas mabigat, at mas mapanganib kaysa kagabi. Napalingon ako sa malalim na bahagi ng kagubatan. Lolo, bulong ko. Tumigil siya. Ramdam na rin niya. Hindi siya nag-iisa, sabi ko. At sa dilim ng kagubatan, may higit sa isang pares ng matang nakatingin sa amin. Nanatili kaming nakatayo sa gitna ng kagubatan, walang imik, ngunit parehong alerto.
Ramdam ko ang presensya. Hindi lang isa, marami sila. Ang mga matang iyon sa dilim ay hindi basta nagmamasid. Tila sinusukat nila kami, pinagmamasdan ang bawat galaw, bawat paghinga. Ang hangin ay biglang naging mabigat, at ang katahimikan ay parang may dalang babala. Manatili kang kalmado, mahina, ngunit matigas na, sabi ng lolo ko. Ngunit ang tibok ng puso ko ay bumibilis. Lolo, ilan sila? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Hindi bababa sa 3. Sagot niya sa wakas. Napalunok ako. 3? Mga mangangaso, dugtong niya. At mukhang hindi sila basta-basta. Mas lalo akong kinabahan. Biglang may gumalaw sa kaliwa. Isang mabilis na anino ang dumaan sa pagitan ng mga puno. Napalingon ako roon, ngunit bago ko pa masundan, may isa pang lumitaw sa kanan. At isa pa sa likod namin. Napagitnaan kami. Hindi sila umatake agad, sabi ko. Dahil sinusubukan kanila, sagot ng lolo ko. Subukan? Ako? Oo, sabi niya. Gusto nilang makita kung gaano kakalakas. Biglang may tumawa mula sa dilim. Isang malamig, mababang tawa. At mukhang hindi pa siya handa, sabi ng isang boses. Unti-unting lumabas ang isa sa mga anino. Isang babae. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at ang mga mata ay tila kumikislap sa dilim. Bago pa lang, dugtong niya habang tinitigan ako. Ngunit may kakaibang lakas. Lumayo kayo, matigas na sabi ng lolo ko. Ngunit ngumiti lamang ang babae. Hindi kami nandito para sa iyo, sagot niya, para sa kanya. Tumuro siya sa akin. Napatras ako. Hindi ko kayo kilala, sabi ko. Hindi mahalaga, sagot niya. Kilalang kilala ka namin. Biglang may sumulpot sa likod niya. Isang lalaki, mas matangkad at mas mabigat ang presensya. At maya-maya, isa pa ang lumitaw sa kabilang panig. 3 na sila, at lahat ay nakatingin sa akin. Dines, bulong ng lolo ko. Makinig ka sa akin. Hindi ko siya tinitigan. Nakatuon ang mata ko sa mga nilalang sa harap ko. Kung lalaban ka, dugtong niya, huwag kang magpadala sa galit. Paano kung hindi ko kaya? Tanong ko. Hindi mo kailangang manalo, sagot niya. Kailangan mo lang mabuhay. Biglang kumilos ang isa sa kanila. Sa isang iglap, nasa harap ko na siya. Hindi ko alam kung paano, ngunit nagawa kong umiwas. Narinig ko ang malakas na pagputok ng lupa sa tinamaan niya. Napaatras ako. Mabilis. Mas mabilis kaysa dati. Magaling, sabi ng babae. Ngunit hindi pa sapat. Sunod-sunod silang umatake. Isa mula sa kaliwa, isa mula sa kanan. Pinilit kong umiwas, ngunit hindi ko lahat nakayanan. Isang suntok ang tumama sa tagiliran ko. Napabagsak ako. Napasinghap ako sa sakit.
Ngunit bago pa ako tuluyang mawalan ng balanse, may kung anong kumawala sa loob ko. Isang alon ng lakas. Bigla akong tumayo. At sa pagkakataong ito, ako na ang kumilos. Mabilis. Malakas. Hindi ko na iniisip. Kumilos lang ako. Naiwasan ko ang isa, nasalo ang isa, at naitulak ang isa pa. Napaatras silang tatlo. Sandaling natahimik ang kagubatan. Tila nagulat sila. Ngayon lang nagising, pero ganyan na, sabi ng lalaki. Ngumiti ang babae. Mas lalo siyang kawili-wili, sabi niya. Huminga ako ng malalim. Ngunit ramdam ko, hindi pa tapos. At sa likod ko, naroon pa rin ang lolo ko. Tahimik. Ngunit handang kumilos. Hindi pa siya sa inyo, sabi niya. Nagkatinginan ang tatlo. At sa wakas, umatras sila. Hindi pa, sabi ng babae, ngunit babalik kami. Isa-isa silang nawala sa dilim. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Mas mabigat, mas puno ng panganib. Napahawak ako sa dibdib ko. Lolo, hingal kong sabi. Ano yon? Lumapit siya sa akin. Simula pa lang, sagot niya. Ano? Tumingin siya sa akin, seryoso. Digmaan. Nanlamig ang katawan ko. Digmaan? Tumango siya. May mga angkan, sabi niya. At bawat isa ay may sariling layunin. Napatingin ako sa kagubatan. Kasama ba tayo doon? Sandaling tumahimik ang lolo ko. At ngayon, sagot niya, hindi na natin iyon maiiwasan. Napapikit ako. Dahil sa unang pagkakataon, hindi lang ang sarili ko ang kalaban ko, kundi isang mundong hindi ko alam na umiiral pala. Hindi ako agad nakapagsalita habang pauwi kami mula sa kagubatan. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi sa mga nalaman ko. Hindi ko akalaing may ganitong mundo. Isang mundong matagal nang umiiral sa likod ng normal na buhay na nakasanayan ko. Pagdating namin sa bahay, agad akong naupo. Tahimik. Pinipilit ayusin ang magulong isip ko. Lolo, sa wakas ay nasabi ko, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya sa mesa, kinuha ang kahon at dahan-dahang binuksan ito. Naroon pa rin ang bato. Ngunit ngayon, tila mas maliwanag ito, parang mas buhay kaysa dati. Panahon na para malaman mo ang lahat, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. At sana'y hindi pa huli ang lahat. Napalunok ako. Ano ang ibig mong sabihin? Umupo siya sa harap ko. Hindi lang tayo ang may ganitong kapangyarihan, sabi niya. May iba pang angkan, mga nilalang na matagal nang nabubuhay sa dilim. Yung mga nakita natin kanina, sabi ko. Isa lamang sa mga grupo, sagot niya. Napahawak ako sa ulo ko. Ilan sila?
Marami, sagot niya, at bawat isa ay may sariling pinagmulan at sariling layunin. Napatingin ako sa bato. At tayo? Sandaling tumahimik ang lolo ko. Tayo ay tagapangalaga, sabi niya. Tagapangalaga ng ano? Ngumiti siya ng bahagya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Bato. Napakunot ang noo ko. Hindi ko maintindihan. Itinaas niya ang bato mula sa kahon. Hindi ito basta kapangyarihan, sabi niya. Ito ay sisidlan ng isang sinaunang lakas, isang bagay na matagal nang hinahangad ng iba. Nanlamig ang katawan ko. Kaya nila ako hinahanap. Tumango siya. Dahil ikaw na ngayon ang may hawak ng susi. Susi saan? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tinitigan niya ang bato, tila nag-iisip. Sa isang bagay na hindi dapat mabuksan, sagot niya sa wakas. Tahimik. Mabigat. At kung mabuksan, tanong ko. Tumingin siya sa akin. Magbabago ang lahat. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang hindi ko pa alam o ang mga unti-unti kong nalalaman. Bakit ako? Tanong ko. Bakit ako ang pinili? Dahan-dahan niyang ibinalik ang bato sa kahon. Hindi ka pinili dahil ikaw ang pinakamalakas, sabi niya, kundi dahil ikaw ang huling natitirang may dugo natin. Napayuko ako. Kung ganun, wala akong choice. Meron, sagot niya agad. Napatingin ako sa kanya. Palaging may choice, dugtong niya. Ang tanong, kaya mo bang panindigan? Natahimik ako. Dahil sa loob ko, alam kong tama siya. Ngunit hindi ko pa alam kung anong pipiliin ko. Biglang may kumatok sa pinto. Pareho kaming napatingin. Tahimik ang paligid. Walang hangin. Walang galaw. Ngunit malinaw ang katok. 3 beses. May ibang nilalang. Bulong ng lolo ko. Napahigpit ang hawak ko sa upuan. Kaaway? Tanong ko. Hindi ko sigurado, sagot niya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pinto. Ako ang bahala, sabi niya. Ngunit bago pa niya mahawakan ang hawakan, biglang bumukas ang pinto. At sa harap namin, may isang babae. Hindi siya katulad ng mga nakita namin kanina. Hindi mabigat ang presensya niya, ngunit hindi rin siya normal. Pasensya na sa biglaang pagpunta, sabi niya, kalmado ang boses. Napatingin siya sa akin. At ikaw, si Dines. Hindi ko agad alam ang sasabihin. Sino ka? Tanong ko. Ngumiti siya ng bahagya. Kaibigan, sagot niya. O kung papayagan mo, gabay. Napatingin ako sa lolo ko. Hindi siya ngumiti. Sa halip, seryoso ang mukha niya. Hindi kita inaasahan, sabi niya. At hindi mo rin ako kailangan asahan, sagot ng babae, dahil darating at darating ako.
Lumapit siya ng kaunti. Mas lumalaki na ang galaw ng ibang angkan, dugtong niya. At kung hindi siya matututo agad, tumingin siya sa akin. Hindi siya magtatagal. Nanlamig ang katawan ko. Anong gusto mong sabihin? Tanong ko. Nawala na kayong oras, sagot niya. Tahimik. Mabigat. At sa sandaling iyon, naramdaman ko, mas malaki pa ang mundong pinasok ko kaysa sa inaakala ko. At kung sasama ka sa akin, sabi ng babae, maaaring mabago ang kapalaran mo. Napatingin ako sa lolo ko. At sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Nakatayo ako sa gitna ng dalawang mundo. Sa isang banda, ang lolo ko, ang nagpakilala sa akin ng katotohanan, ngunit siya ring nagdala sa akin sa dilim na ito. Sa kabilang banda, ang babaeng hindi ko kilala, ngunit tila mas maraming alam kaysa sa inaakala ko. Tahimik ang buong bahay. Walang gumagalaw. Ngunit sa loob ko, parang may bagyo. Dines, tawag ng lolo ko. Mababa ngunit puno ng babala. Huwag kang magpadala sa hindi mo palubos na kilala. Ngunit bago pa ako makasagot, nagsalita ang babae. Kung mananatili ka dito, sabi niya, mananatili ka rin sa limitasyon na alam niya. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya ng bahagya. Hindi niya sasabihin sa iyo ang lahat, sagot niya, dahil may mga bagay na kahit siya ay kinatatakutan. Napatingin ako sa lolo ko. Hindi totoo yan, sabi niya. Ngunit hindi matatag ang boses niya tulad ng dati. At ikaw? Tanong ko sa babae. Bakit kita pagkakatiwalaan? Humakbang siya palapit. Dahil wala akong dahilan para magsinungaling, sagot niya. Kung gusto kitang saktan, ginawa ko na sana. Natahimik ako. May punto siya. Ngunit hindi pa rin sapat iyon. Ano ang maitutulong mo sa akin? Tanong ko. Control, sagot niya agad. Hindi lang sa gutom, kundi sa kapangyarihan mo. Napahigpit ang hawak ko sa sarili ko. Paano? May mga paraan na hindi itinuturo sa inyo, sabi niya habang sumulyap sa lolo ko. Mga teknik, mga lihim, at ang tunay na pinagmulan ng bato. Biglang naging seryoso ang lolo ko. Huwag mong pakikinggan yan, sabi niya. Hindi niya sinasabi ang kapalit. Napatingin ako sa babae. Ano ang kapalit? Sandaling tumahimik ang babae. At doon ko unang nakita ang bigat sa kanyang mga mata. Ang katotohanan, sagot niya. Napakunot ang noo ko. Iyon lang? Ang katotohanan ay hindi laging madali tanggapin, sabi niya. At minsan, mas masakit pa ito kaysa sa mismong kapangyarihan. Tahimik. Mabigat. Dines, muling sabi ng lolo ko, kung sasama ka sa kanya, maaaring hindi ka na makabalik. Napatingin ako sa kanya. Pero kung mananatili ako dito, sabi ko, mananatili kang kulang, sagot ng babae. Napapikit ako.
Ang isip ko ay puno ng tanong, ng takot, ng pagdududa. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw. Hindi ako pwedeng manatiling ganito. Hindi ako pwedeng maging mahina. Dahan-dahan akong tumayo at tumingin sa kanilang dalawa. Ayokong maging halimaw, sabi ko. Tahimik silang nakinig. Pero ayoko ring maging walang magawa, dugtong ko. Napatingin ako sa babae. Kung sasama ako sa'yo, sabi ko, matututo ba akong kontrolin ang sarili ko? Hindi siya agad sumagot. Ngunit tumango siya. Oo. Napatingin ako sa lolo ko. Hindi siya nagsalita. Ngunit malinaw sa kanyang mukha. Hindi siya sang-ayon. Ngunit hindi niya rin ako pipigilan. Dahan-dahan akong huminga. At sa wakas, nagdesisyon ako. Sasama ako. Tahimik ang paligid. Ngunit ramdam ko ang bigat ng desisyong iyon. Ngumiti ang babae. Magandang desisyon, sabi niya. Ngunit ang lolo ko ay nanatiling tahimik. Mag-ingat ka, sabi niya sa wakas. Hindi lahat ng landas ay may balik. Tumango ako. Alam ko. Lumapit ako sa kanya at babalik ako, dugtong ko. Ngunit hindi ako sigurado kung totoo iyon. Lumapit ang babae sa pinto. Wala na tayong oras, sabi niya. Kailangan na nating umalis. Sumunod ako. Ngunit bago ako tuluyang lumabas, huminto ako at lumingon sa bahay, sa lolo ko, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik, ngunit puno ng alaala. Pagkatapos, tumuloy ako palabas at sa unang hakbang ko palayo, nararamdaman ko na ang pagbabago. Hindi lang sa katawan ko, kundi sa landas na tinatahak ko. Sa labas, mas madilim ang gabi. Ngunit ngayon, hindi na ako natatakot dito. Dahil ako na mismo ang bahagi nito. Handa ka na ba? Tanong ng babae. Huminga ako ng malalim. Hindi. Sagot ko. Pero kailangan ko. Ngumiti siya ng bahagya. Sapat na iyon. At sabay kaming naglakad papalayo sa bahay. Papunta sa mundong hindi ko pa lubos na nauunawaan. At sa likod namin, may mga matang nakamasid. Tahimik. Naghihintay. Tahimik ang aming paglalakad sa gitna ng gabi. Hindi ko alam kung gaano na kami kalayo sa bahay ng lolo ko. Ngunit ramdam kong unti-unti na akong humihiwalay sa dating buhay ko. Ang bawat hakbang ko ay tila mas lalong naglalayo sa akin sa pagkataong dati kong kilala. Hindi ka nagtatanong, sabi ng babae habang naglalakad kami sa makitid na landas. Napatingin ako sa kanya. Marami akong gustong itanong, sagot ko, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngumiti siya ng bahagya. Magandang simula iyon, sabi niya. Una, sabi ko, sino ka ba talaga? Huminto siya. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Ako si Elira,
sagot niya. Pinagmasdan ko siya. Hindi pa rin sapat ang pangalang iyon para mawala ang pagdududa ko. Hindi ko pa rin alam kung mapagkakatiwalaan kita, sabi ko. Hindi mo kailangang magtiwala agad, sagot niya. Kailangan mo lang matuto. Tahimik. At saan mo ako dadalhin? Tanong ko. Sa lugar kung saan nagsisimula ang tunay mong pagsasanay, sagot niya. Mukhang hindi sapat ang itinuro ng lolo ko. Hindi kulang, sabi niya, kundi limitado. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Habang tumatagal, napapansin kong nagbabago ang paligid. Mas nagiging masukal ang kagubatan, mas lumalalim ang dilim, at mas lumalakas ang pakiramdam na may mga matang nakamasid sa amin. Hindi lang tayo ang nandito, sabi ko. Alam ko, sagot niya, at alam din nila na nandito ka. Napahigpit ang kamao ko. Hindi ba tayo hahabulin? Hindi pa, sagot niya. Hindi ka pa nila lubos na naiintindihan. Parang sinusubukan nila ako, sabi ko. Dahil mahalaga ka, sagot niya. Uminto ako. Mahalaga? Paano? Uminto rin siya at tumingin sa akin. Ang bato na dala mo, sabi niya, ay hindi lang sisidlan ng kapangyarihan. Napakunot ang noo ko. Sinabi na yan ng lolo ko. Pero hindi niya sinabi kung ano talaga iyon, sagot niya. Nanlamig ang katawan ko. Ano ba talaga iyon? Lumapit siya ng kaunti. At ang sagot ay hindi mo magugustuhan. Tahimik. Mabigat. Sabihin mo na, sabi ko. Tumingin siya diretso sa mga mata ko. Ang bato ay hindi lamang sisidlan, sabi niya. Ito ay bahagi ng isang nilalang. Napatras ako. Nilalang? Tumango siya. Isang sinaunang nilalang na matagal nang nahati sa maraming piraso. Dugtong niya. At ang bawat piraso ay naging bato. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi. Imposible. Ang angkan ninyo, sabi niya, ang naatasang bantayan ng isa sa mga piraso. Napatingin ako sa kanya. At ngayon, ako na ang may hawak nito. Oo, sagot niya. Tahimik. Ngunit ang isip ko ay magulo. At kung pagsasamahin ang mga bato, tanong ko. Sandaling tumahimik si Elira. At doon ko naramdaman ang bigat ng sagot. Magigising siya, sagot niya. Nanlamig ang buong katawan ko. At ano ang mangyayari kapag nagising siya? Tumingin siya sa malayo. At hindi na magiging tulad ng dati ang mundo. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Parang ang lahat ng ito ay masyadong malaki para sa akin. Bakit mo sinasabi sa akin to? Tanong ko. Dahil kailangan mong malaman kung ano ang pinapasok mo, sagot niya. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Ngunit ngayon, mas mabigat ang bawat hakbang ko. Hindi lang ako tumatakas.
Hindi lang ako natututo. Kasama ako sa isang bagay na mas malaki, mas mapanganib, at mas malalim kaysa sa inaakala ko. Ilang sandali pa, napansin kong may liwanag sa unahan. Isang mahinang liwanag sa gitna ng kagubatan. Doon tayo pupunta, sabi ni Elira. Habang papalapit kami, unti-unting lumilinaw ang anyo nito. Isang lumang istruktura. Halos natatakpan na ng mga puno at baging. Anong lugar to? Tanong ko. Isang santuwaryo, sagot niya. Para saan? Para sa mga tulad mo. Huminto ako sa harap nito. Ramdam ko agad. May kakaibang enerhiya sa lugar. Mas malakas pa kaysa sa bato. At dito, sabi ni Elira habang tumitingin sa akin, magsisimula ang tunay mong pagbabago. Napahigpit ang kamao ko. Anong klaseng pagbabago? Ngumiti siya ng bahagya. Yung hindi mo na maaaring balikan. Tahimik. Mabigat. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pinto ng mundo na hindi ko na kayang isara. Nakatayo ako sa harap ng lumang santuwaryo. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi nakakapagbigay ng kapayapaan. Sa halip, tila may nagmamasid. Isang presensya na hindi ko makita, ngunit malinaw kong nararamdaman. Pumasok ka, sabi ni Elira. Napatingin ako sa kanya. Sigurado ang kanyang mukha, ngunit may lalim ang kanyang mga mata. Parang alam niyang hindi na ako magiging pareho pagkatapos nito. Huminga ako ng malalim at saka ako pumasok. Paglampas ko sa bungad ng santuwaryo, agad kong naramdaman ang bigat ng lugar. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi ito simpleng lamig. Parang may halong enerhiya na bumabalot sa buong katawan ko. Ang loob ay madilim, ngunit nakikita ko ang lahat. Mas malinaw kaysa dati. Sa gitna ng santuwaryo, may isang bilog na ukit sa sahig. Mga simbolo na hindi ko maintindihan, ngunit tila pamilyar sa isang bahagi ng isip ko. Tumayo ka sa gitna, utos ni Elira. Sumunod ako. Pagpatong ng paa ko sa gitna ng bilog, biglang nagbago ang pakiramdam ko. Parang may dumadaloy sa katawan ko. Isang enerhiya, mainit, mabigat. At ngayon, sabi niya, ilabas mo ang bato. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano, ngunit alam ko kung nasaan ito. Dahan-dahan kong inilabas ang kamay ko. At sa aking palad, unti-unting nabuo ang itim na bato. Napasinghap ako. Hindi ko alam kung paano ko to ginagawa. Hindi mo kailangang intindihin, sabi ni Elira. Pakiramdaman mo lang. Tinitigan ko ang bato. Ngayon, mas malinaw ko na itong nararamdaman. Hindi ito basta bagay. May pulso ito. Parang puso. At ngayon, dugtong niya, isabay mo ang sarili mong tibok sa kanya. Napapikit ako. Pinilit kong makinig. Sa una, magulo. Ngunit unti-unti, narinig ko isang ritmo.
mabagal, mabigat, at habang tinutok ko ang sarili ko rito, naramdaman kong nagbabago ang tibok ng puso ko. Sumasabay. Maganda, sabi ni Elira. Ngunit hindi ko na siya masyadong naririnig dahil ang buong mundo ko ay nakatuon na sa bato at sa kung anong nasa loob nito. Biglang nagbago ang paligid. Hindi na ako nasa santuwaryo. Nasa ibang lugar ako. Madilim. Walang anyo. Ngunit may presensya. Isang napakalaking presensya. Sa wakas, isang boses ang umalingaw-ngaw. Napalingon ako. Wala akong makita. Ngunit alam kong nandoon siya. Ano ka? Tanong ko. Tumawa ang boses. Isang malalim, mabigat na tunog. Ako ang simula, sagot niya. At ang wakas. Nanlamig ang katawan ko. Hindi ako dapat nandito. Nandito ka dahil pinili ka, sabi niya. Hindi ko pinili to. Sigaw ko. Ngunit tinanggap mo, sagot niya. Tahimik. At sa sandaling iyon, naramdaman ko, hindi ako nag-iisa. May kung anong pumapaligid sa akin. Unti-unti akong nilalamon. Hindi, sigaw ko. Ngunit huli na, ang presensya ay pumasok sa loob ko. Isang matinding alon ng lakas ang dumaan sa buong katawan ko. Parang sasabog ako. At bigla, nagbalik ang lahat. Nasa santuwaryo ako. Ngunit hindi na ako pareho. Napabagsak ako sa tuhod. Humihingal. Dinez, sigaw ni Elira. Ngunit hindi ako agad makasagot. Dahan-dahan akong tumingala. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lahat. Ang kagubatan, ang mga nilalang, ang dugo, ang dilim, at ang kapangyarihan. Mas malinaw, mas matindi, mas totoo. Anong nangyari sa akin? Bulong ko. Lumapit si Elira. Gumising ka, sagot niya. Ngunit ang boses niya ay tila malayo. Dahil sa loob ko, may isa pang boses. Mas malalim, mas mabigat, at hindi akin. At ngayon, sabi nito, napapikit ako dahil alam ko, hindi na ako nag-iisa sa sarili kong katawan. Pagmulat ko ng mata, nagbago ang paningin ko. Mas madilim, mas malinaw, at mas mapanganib. Dinis, mahinang sabi ni Elira. Ngunit hindi ako sumagot agad. Dahil sa unang pagkakataon, ngumiti ako nang hindi ko sinasadya. At alam kong ito na ang tatahakin kong landas. Wakas,